Naglabas ng sama ng loob si Senador Jinggoy Estrada sa aniyay pagdidiin sa kanya sa bilyon-bilyon pisong pork barrel scam. Kinwestiyon din niya ang umano'y hindi pagiging patas ng report ng Commission on Audit. May news to go si Jamsi Sante. Bakit kaming tatlo lang ang iniimbestigahan? There is a saying, selective justice is injustice. Galit na kunesyong muli ni Senador Jinggoy Estrada ang tila pagdidiin daw sa kanilang tatlo na Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla sa isyu ng maanumalya umanong paggamit ng pork barrel. Yan ay kahit halos 300 naman daw ang mga mambabatas na binanggit sa COA Special Audit Report, kabilang ang ilang kaalyado ng Pangulo. Bagay na nakumpirma na ng GMA News Research nang suriin ito ang mga COA Audit Report mula 2007 hanggang 2009, kung saan lumutang din ang pangalan ng iba pang senador. We have yet to be afforded the opportunity to confront the evidence thrown against us. But sadly, in the eyes of the Filipino people, we have already been marked and portrayed as the worst thieves and scoundrels. At tila kulang pa rin daw ang mga nabanggit sa report dahil kalahati lang na nirelease na pork barrel ang nasuri. The COA report also said that it was not able to establish the total releases for each legislator. Kulang na kulang. Kaya ba ho, 2 million pesos lang ang na-audit kay Congresswoman Henedina Abad, ang asawa ni Secretary Butch Abad ng Department of Budget and Management. 178 million pesos lang ang na-audit kay Congressman Neil Tupas. 197 million pesos lang ang na-audit kay Congressman Isidro Pungab. 351 million pesos lang ang na-audit kay Senator Alan Peter Cayetano. 5 million pesos lang ang na-audit sa PDAF ni dating Senador Mar Rojas. 3 million pesos lang ang na-audit kay Senator Antonio Trillanes. Samantala, ang kay Enrile, kay Revilla at kay Estrada ay bunusisi at tiningnan ang kabuuan ng kanilang PDAF. What makes us so special? Chairwoman Grace Pulido Tan. Sagot dito ni Tan, imposible talaga ang kumpletong audit. From his own mouth kanina, ang dami niyang sinabing mga pangalan na hindi sa oposisyon, na hindi kami selective. Kulang-kulang daw. Kasi kung anong lumabas sa dokumento, 2 million lang yung na-release kay Mrs. Abad, edi 2 million, kung 108 ang na-release kay Tupas, edi 108, we cannot manufacture figures. Inungkat din ni Estrada ang pagtutok lang sa 8 NGO ni Janet Lim Napoles nang humarap si Tan sa Senate Blue Ribbon Committee, kahit 82 daw ang questionableng NGO na nasilip ng COA. Ang nakakamangha dito, noong ipinababanggit na sa kanya ang iba pang pangalan ng mga mambabatas, tinanong ni Senador Nancy Binay kay Chairwoman Grace Pulido Tan, sino pa ang mga mambabatas na itinutukoy mo sa iyong committee report? Ano ang ginawa ni Chairwoman Grace Pulido Tan? She suddenly excused herself. Biglang nahilo si Chairwoman Grace Pulido Tan at umalis. Binalikan ng pagdinig at doon may nabanggit namang ibang mambabatas tulad ni Senador Ralph Recto. Ni minsan wala akong in-endorse na NGO, wala akong request na pondong ganyan. Pero hindi raw nabanggit sa pagdinig ang mga mambabatas na naglagak ng pork barrel sa mga lokal na pamahalaan kung saan nagkaroon ng mga questionabling transaksyon tulad ni House Majority Leader Boyet Gonzales at dating Anwaray Party List Representative Florencio Bem Noel. Lagi ho siyang wala rito sa ating bansa. Kaya po siguro, mukhang hindi nyo natututukan at nababantayan ng husto ang paggawa ng Special Audit Report kasi panay ang biyahe ninyo.
Wala mang special audit report tulad noong 2007 hanggang 2009. May regular audit reports din naman ng COA para sa taong 2010 hanggang 2012 na madadownload sa COA website tulad ng ginawa na ng GMA News Research. Sa isang report nga ng COA noong 2011, nabanggit ang paglalaan daw ng pondo sa isang questionabling NGO ni Senador Gringo Honasan at ni dating Akbayan Representative Risa Hontiveros na kaalyado ng Pangulo. Pinaiimbestigahan na raw ito ng dalawa. At kaugnay ng mga pahaging ni Estrada sa kanyang biyahe abroad, sabi ni Tan, I have been going abroad for official business. hindi lang si Tan, pati raw mga kasamahan niya sa Senate Blue Ribbon Committee, tila sila raw ang dinidikdik. Sa bawat pagturo ninyo ng mapanghusga at mapangkutyang daliri o hintuturo ninyo, ay 4 na daliri ang nakaturo pabalik sa inyo. Huwag kayong magmalinis at lalong-lalo na huwag naman kayong masyadong hipokrito. Hindi namin siya pinag-iinitan. In fact, all the opportunities na siya sumagot kahit sa hearing ay binibigay. Binanggit din ni Estrada ang paggamit umano ng ehekutibo sa pork barrel nilang mga mamabatas para makontrol sila. Halimbawa, sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million pesos. That was provided in a private and confidential letter memorandum of the then chair of the Senate Finance Committee. Ang sinabi ni Senator Estrada sa akin, doon sa lounge, ang sinabi niya, hindi ko sinasabing bribe yun. Sa katunayan, hindi naka-influensya sa akin at yun hindi bribe. So I'm glad that there was a clarification. nausisa tuloy si Estrada kaugnay sa pahayag. Sa gitna ng paglalabas ng sama ng loob, inulit ni Estrada na handa silang harapin ng investigasyon. Jam Sisante, GMA News.